may palusot si Alcantara. Sige nga. Ito yung nagbigay kay Kuan ha. Ito yung naglaglag kay Kuan, kay sino yun? Joel Villanueva. Mabsat. Siya yung naglaglag kay Joel Villanueva. O sige, tuloy. Ligoy-ligoy pero dito sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Natin. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Mismong ang na-relieve na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara ang umaming siya mismo ang nagmungkahi at nagtulak ng mga questionableng flood control projects sa Bulacan. Ito rin ang mismong mga proyektong kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang inspeksyonin noong nakaraang buwan. Pero kung may kasabwat siyang kongresista rito? So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Inamin din ni Alcantara na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang dapat na reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 55 million pesos idineklarang completed kahit wala naman talagang ganoong proyekto. Paliwanag ni Alcantara, may nakatoka raw na inspectorate team para sa final inspection ng proyekto at meron ding nagbabalidate ng mga depekto sa proyekto. Kapag pumasa sa dalawang team na ito, mag-i-issue sila ng certificate of completion para sa nasabing proyekto. Nag-go signal din para ilabas ang bayad. Pinakita pa ni House Infracom Co-Chairman Joel Chua ang dalawang official receipt na nagkakahalaga ng 43 million pesos at 5.9 million pesos. There was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. There is a documents that's the basis of the accomplishment in the public works, and that is statement of work accomplished signed by the project engineer and the implementing section po. Dito na ikinanta ni Alcantara na hindi niya personal na inspeksyon ang river wall sa Barangay Piel. Natapat po siguro itong mga project. We have, I think, 500 plus projects this 2025, and the previous year is around 480 projects. Sige po. All in all, not only flood controls but roads and buildings po. Kabilang din sa ininspeksyon ni Pangulong Marcos noong nakaraang buwan ay ang 96.4 million peso river protection project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit at ang 77.19 million peso flood mitigation project sa Frances. Ang mga kontrata nito, pirmado rin ni Alcantara at nabayaran kahit substandard. Do you believe you are responsible for that? The Ghost Project na sinabi ng Presidente, yung mga kakulangan sa mga materyales? Yes, Your Honor. Negligence on my part. Inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to. Sa gitna ng mga isyong hinaharap ni Alcantara, umamin siya kahapon sa Senado na nagkakasino siya kahit bawal yan bilang opisyal ng gobyerno. Kanina sa Kamara, meron pa ulit siyang inamin. Kayo po ay nagkakasino 3 times a month o a week? 2 to 3 times a month po. 2 to 3 times a month. Gano'n na po ninyo katagal ito ginagawa? Started po mga 2020, mid-2023 po. Pagbubunyag pa ni Alcantara, gumagamit daw siya ng peking pangalan para makapasok sa kasino. May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Ayon sa PAGCOR, meron pang ibang opisyal ng gobyerno na nagkakasino. Itong suspendidong district engineer ng First Engineering District ng Bulacan, si Henry Alcantara, controversial ito. Naman. Ngayon, dahil talagang dun sa kanyang covered na distrito, yung engineering district niya, doon nakita yung maraming mga flood, mga ghost projects. Nang tinanong siya sa Senado, kasi nag-appear siya sa Senate Blue Ribbon Committee, ganun din sa pagdinig ng Kamara doon sa Infracom, tinanong siya tungkol dyan sa mga ghost projects na yan. Alam niyo kung ano? Hindi niya dininay. Hindi niya naman talaga na may di-deny na mayroon ng mga ghost projects doon. Anong depensa niya? Ang depensa niya, nag-rely na lang daw siya doon sa pirma ng mga staff niya, nung mga subordinates niya. Sinabi daw ng mga subordinates niya na maayos naman, mayroong projects at maayos naman,
pumirma na rin daw siya. Yun daw ang kanyang pagkakamali. Yun daw ang kanyang kapabayaan doon. Yung negligence niya na hindi na siya nag-verify. Yun. Sa tingin nyo, makakaano kaya yung ano niya na yan? Palusot niya na yan? Mga kabunyog, mga kababayan? Mahirap yan. Ibig mong sabihin, sa tagal-tagal ng pagkaka-implement ng project na yan, at ganyan kalaking halaga, hindi lang naman yan 10 million, 5 million. Mga ano yan, may 90 million, mayroon pa yatang 100 million. Tapos hindi mo man lang mabisita kahit isang beses. Ay, grabe. Kung ghost project yan, ibig sabihin mula sa simula, wala talagang ginawa. Walang movements ng equipments, walang anuman lang, simento, graba, wala. As in, wala. Tapos sasabihin mo ngayon na ano ka? Hindi ka napabayaan mo lang na kahit ano, hindi mo na nabisita. Alam nyo, controversial pa yang si Henry Alcantara. Kasi yan yung laging nandun daw sa casino, kasama yung isa pang district engineer, yung pumalit sa kanya, si Bryce Hernandez, Engineer Bryce Hernandez. Bryce Hernandez. Balik-balik sila sa casino. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ayon sa PAGCOR, dahil nga bawal nga sa sino mang opisyal ng gobyerno na pumasok sa mga kasino, ang ginagawa nito, gumagamit ng alias. Hindi nagdi-declare ng tunay niyang pangalan. Itong si Henry Alcantara at itong si Bryce Hernandez. Pero balik tayo dun sa argumento niya na kumbaga, ang nag-inspeksyon ng mga flood control projects na yon ay yung kanyang mga subordinates, yung mga tauhan niya. Sinabi doon ng kanyang mga tauhan na okay naman ang project at completed na, kaya pinirmahan niya rin. Nang pinirmahan niya, nakapag-billing na, nabayaran. Pero ang problema dito ganito, ghost project yun eh. Ghost project, ibig sabihin mula sa simula, wala man lang talagang ginawa. Mabuti sana kung yun ay substandard na project. Ibig sabihin, nung pwedeng bumisita siya sa simula, tiningnan niya, okay naman, pero nung natapos, hindi niya na ito nakita. Yung completed project na ito, hindi niya na nakita. Ibig sabihin nun, nag-rely na siya doon sa sabi ng kanyang mga staff or subordinates na okay yung project, yung pala hindi. Ito hindi eh. Talagang ghost project siya. Kung ikaw ba district engineer, hindi mo man lamang ba i-inaugurate yung project, yung pagsisimula, kasama yung congressman o senador na nag-sponsor noon, kasama yung governor, kasama yung mayor o barangay captain, hindi mo man lamang ba pasimulan yun? Doon pa lang napaka-obvious na shallow, mababaw, hindi uubra yung kanyang palusot na yon. Ganon kalaking project, hindi naman yun pathwalk lang na 1 million, 2 million. Ano yun flood control project, major project na national funded, galing sa GAA. Tapos hindi mo man lang papasinayaan ng yung pagsisimula ng paggawa ng project na yan. Nandun siguro yung regional director mo, o nandun yung mayor, nandun yung congressman na nag-ano niyan or senador. Ibig sabihin, hindi mo ginawa yung ganon, yung pagsimula man lang ng project, ay talagang, ibig sabihin yan, mula sa simula, alam mo na, at ang plano nyo talaga dyan, ay gawin yung ghost project. Kaya hindi makakatayo yung palusot niya na yon. Ang palusot niya kasi, yun, nag-rely na lang daw siya sa sinabi ng kanyang mga subordinates eh. Sinabi daw ng mga subordinates niya, okay naman ang project, pumirma naman daw siya. O kahit wala ka nung pinasimulan yung project, sa kalagitnaan, hindi ka man lang pumunta. O kaya nung natapos na, sinabihan ka ng tapos na, completed na. Sasabihin mo, hindi, titingnan ko muna bago natin i-turnover, bago natin i-fully paid. Bago sa atin i-turnover yan, tingnan ko muna. Ay, napaka naman ito ni Alcantara. Obvious naman ang palusot nito. Obvious naman ang palusot. Yun. Halikan na. Ganun talaga, attorney. Diba? Multo na eh. Ganun talaga. Putragis. Alak nagkamote si Leonardo. Mami Piar, anak, Adictus Rex, nandyan ba? Nandyan si Adictus! Mega live shoutout. Salamat. 121 daw si Adictus. Kabsat Adictus. So, ayan, Mabsat. Nako pa.
Nako po, nagsisilabasan. Ngayon, Mabsat, may breaking news, no? Sinorender daw ng mga Diskaya yung 16. Di ba? Nakuha nila 12. Ngayon, sinorender yung 16, mga kakabsat. So, ayun lang. Di ba, mga kakabsat? Sinorender na. So, ito, breaking news. Check ko nga. Chinere ko ba? Baka di ko naman chinere. O, ito to. Meron. Ito, basahin natin. Patalastas bago tayo mag-ending, mga kabsat. Just in, mga kakabsat. Yan,